Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences channel, kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is paano ba natin makukuha yung tiwala ng mga German. So, ito ay based lang sa opinion ko at based sa experience ko. Pwede kayong kumuha ng idea dito, or pwedeng iba yung na-experience nyo sa na-experience ko, or iba yung opinion nyo sa opinion ko, or iba yung observation nyo sa observation ko. Ito yung mga tingin ko na mga paraan para makuha natin yung tiwala ng mga German. Ito yung nakikita kong mga paraan para makuha natin yung tiwala ng mga German. Kailangan kausapin natin sila. Kaya tayo nagpunta ng Germany para magtrabaho. Kailangan nating makipag-usap dun sa mga German, sa pasyente, sa doktor, sa mga katrabaho natin, sa mga tao sa paligid natin. Para makuha natin yung tiwala nila, kailangan makipag-usap tayo sa kanila. Ngayon, yung pakikipag-usap natin, walang problema kahit bulol-bulol tayo magsalita. Kahit na hindi natin naiintindihan yung sinasabi natin, kahit na hindi pa natin ma-express yung sarili natin. Ang importante is nagtatry tayo na makipag-usap sa kanila. So, tandaan natin na yung Germany, teritoryo nila. So, ibig sabihin, pag hindi ka nag-adjust or hindi ka nakipag-usap sa kanila, parang sinasabi mo na sila yung mag-a-adjust para sa'yo. Pero ikaw yung dayo dito, hindi sila yung dayo sa lugar na to. Ikaw yung dayo, so dapat ikaw yung mag-adjust sa kanila, ikaw yung makisalamuha sa kanila, ikaw yung makibagay sa kanila, ikaw yung magpakumbaba para sa kanila. Example, bahay nila to. So dahil bahay nila to, sila yung masusunod. Ikaw, dayo ka lang, kumbaga bisita ka lang. So dapat ikaw yung yumuko dun sa may-ari ng bahay. So parang ganon, kahit na bulol ka, kahit na hindi mo ma-express ng malinaw yung sarili mo, ang importante is nagtatry ka na kausapin mo sila. And kailangan mo talaga silang kausapin dahil sila yung magtuturo sa'yo kung ano yung dapat mong gawin sa trabaho. Sila yung magtuturo sa'yo paano dapat magtrabaho sa ospital na yon, sa area na yon, dun sa lugar na yon. Sila yung magtuturo ng routine sa'yo. Sila magtuturo ng lifestyle sa'yo. Sila din yung magtuturo kung paano mamuhay dito sa Germany. So kapag nandito tayo sa Germany, kailangan makipag-usap tayo. Kailangan subukan nating makipag-usap. And kung kunyari, nabubulol tayo or hindi natin alam yung sasabihin natin, meron namang paraan para hindi tayo mabulol. Meron namang paraan para hindi na tayo ma-stress kakaisip habang nakikipag-conversation tayo sa mga German. Yung paraan na yon is kailangan gumawa ka ng sarili mong script. Dapat alam mo na yung sasabihin mo bago ka pa makipag-usap sa kanila. Kasi pag nakipag-usap ka naman sa mga German, yung normal na conversation lang naman yan eh. 'Di ba? Na anong pangalan mo, ilang taon ka na, saan ka nakatira, ano yung experience mo, ano yung ginawa mo kahapon, yung normal na kagaya ng chismisan sa Pilipinas, kagaya ng kung paano tayo makipag-usap sa kaibigan natin, paano tayo makipag-usap sa pasyente, paano tayo makipag-usap sa ibang tao sa Pilipinas. Ganon din naman dito, ang pinagkaiba lang is yung lengguwahe nila. So, kailangan mong i-convert yon sa German. Kailangan mong gumawa ng sarili mong script na para hindi ka na nag-iisip habang kausap mo sila. Kabisado mo dapat yung script mo. Dapat alam mo yung sasabihin mo. Kumbaga dapat nakahanda ka na bago ka makipag-conversation sa kanila. Para maiwasan natin yung pagkabulol, para maiwasan natin yung pagiging anxious habang nakikipag-usap sa kanila or tinatranslate pa natin sa isip natin kung ano yung sasabihin natin. Kailangan nakahanda na yung script mo. Kasi paulit-ulit lang naman yung tinatanong sa'yo eh. Ano yung ginawa mo kahapon? Masaya ka ba nung ginawa mo yun? Magkano yung binayad mo doon sa binili mo? Ganyan. Nasarapan ka ba? Ganon. Ano yung paborito mong pagkain? Yung normal na conversation, yung normal na pinag-uusapan ng magkaibigan, ng magkatrabaho. Ganon lang din naman yun. So, kailangan gumawa tayo ng script. Huwag tayong tumigil na mag-aral ng German kahit na nasa Germany na tayo. Huwag tayong tumigil na i-improve yung speaking skills natin kasi masusubukan yan dito sa Germany. Hindi porkit nakapasa ka ng exam is pasado ka na sa mga German. Kasi magkaiba ang eskwelahan, magkaiba ang exam, at magkaiba yung totoong German na kaharap mo. Kailangan mag-improve tayo sa pagsasalita natin. And para makuha mo yung tiwala ng mga German, kailangan makipag-usap ka sa kanila. Kailangan
makausap mo sila. Kailangan maintindihan mo sila at maintindihan ka nila. Kailangan magkaroon kayo ng relationship na ito yung gusto kong sabihin, sana naiintindihan mo ko. At kapag ka nag-reply naman yung German, hindi naman pwedeng babaliwalain mo yon. Kailangan naintindihan mo din yung reply niya dun sa sinabi mo. Kailangan makipag-usap tayo sa kanila para makuha natin yung tiwala nila. Dapat matuto tayong sumunod sa mga German. Kapag tinuturuan tayo ng mga German, kapag sinasabihan nila tayo, pag may sinasabi sila sa atin, matuto tayo na makinig at sumunod. Kasi hindi naman tayo tuturuan ng mga German ng mga mali. Mga responsable naman sila. Tuturuan nila tayo ng tama tungkol sa trabaho natin. Mga responsable silang tao, hindi sila yung kagaya ng Pilipino na kapag tinanong mo, ang ituturo sa'yo puro kalokohan at puro mali. Yung mga German, hindi. Kapag nagtatanong ka sa kanila, ang ituturo nila sa'yo is yung tama. Hindi ka nila tuturuan ng mali, kaya hindi mo kailangan mag-alala. Kasi willing silang tulungan ka, willing sila na tulungan tayo para makapag-adjust tayo sa trabaho. Yung mga German, mga responsableng tao, alam nila yung sinasabi nila and alam nila yung ginagawa nila. And kung hindi man nila alam, sasabihin nila yung totoo sa'yo na hindi nila alam at gagawa sila ng paraan para matutunan mo yung isang bagay na hindi nila kayang ituro. Hahanap sila ng ibang tao na magtuturo nun para sa'yo. Napaka-responsable ng mga German. Gustong-gusto nila tayong turuan, gustong-gusto nilang magturo sa mga tao na willing na matuto. Pero kung ma-pride ka, feeling mo ikaw lagi ang tama, alam mo lahat dahil mataas ang posisyon mo dati, at masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo dahil marami ka ng experience, marami ka ng nakasalamuha, or nakapag-abroad ka na dati, or hindi ka pa nag-a-abroad pero first time mo mag-abroad pero ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ay mai-stress ka talaga sa trabaho. Mamumroblema ka talaga sa trabaho kung masyado kang ma-pride. Kasi ang ma-pride na tao, mahirap turuan, mahirap pasunurin, hindi nakikinig. So kapag ma-pride ka, magkakaproblema ka talaga sa trabaho kasi hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong sumunod. Tandaan mo, wala ka sa lugar mo, wala ka na sa ospital mo dati, wala ka na sa posisyon mo dati, wala ka na sa abroad na pinanggalingan mo dati, wala ka na dun sa dati mong mga kasama. Kung doon nagagawa mo yung gusto mo, na ipapakita mo yung ugali mo na ganyan, doon mo yung nagagawa. Pero nasa ibang lugar ka na eh. Iba na yung mga kasama mo, ibang ospital na to, iba na yung mga nakakasalamuha mo. Pag dinala mo pa rin yun dito, magkakaroon ka ng problema. Kasi ibig sabihin, hindi na yun akma dun sa present. Past na yun eh, tapos na yun, nakaraan na yun. Ngayon kung nabubuhay ka pa rin dun at yun pa rin yung ugaling hawak-hawak mo or dala-dala mo, magkakaproblema ka talaga kasi yung present mo is ibang-iba na siya dun sa past na pinanggalingan mo. Makinig tayong mabuti sa sinasabi nila. Kapag kinokorek tayo, pakinggan natin yung words na sinasabi nila. Tanim natin sa isip natin yung mga correction na ginagawa ng mga German sa atin. Para sa susunod, alam na natin yung isasagot natin. Sa susunod, alam na natin yung sasabihin natin. Sa susunod, alam na natin yung gagawin natin. Ang pinakaayaw ng mga German, yung paulit-ulit. Yung sinabi na, uulitin pa. Kasi sayang yung oras. At saka, they mean what they say. Kung ano yung sinabi nila, yun na yun, final na yun, totoo yun. Pag sinabi nilang oo, oo. Pag sinabi nilang hindi, hindi. Hindi kagaya ng sa Pilipino na kapag sinabing oo, kailangan mo pang pilitin, manghuhula ka ba kung yung oo na yun is oo o hindi, o pwede. Sa mga German, pag sinabi nilang oo, oo yun. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan tanungin ulit dahil fix na yun. Pag sinabi namang hindi, hindi talaga yun. Kaya wag mo nang ipilit. Kung ano yung sinabi nila, hindi na yun magbabago. Hindi na yun mag-iiba. Fix na yun. Kaya dapat sa una pa lang, maintindihan mo na yung sinabi nila. Kailangan, nagets mo na agad, naniwala ka na agad dun sa sinabi nila, and dapat naintindihan mo na agad yung una nilang sinabi. Respeto natin sila. Tandaan natin na teritoryo nila to. Bahay nila to. Bansa nila to. Kahit na anong pinapaniwalaan nila, wala tayong karapatang questionin yun, kontrahin o sirain yun.
Pag sinabi nilang yun ang gusto nila, kahit ayaw mo yun, kailangan mong irespeto yun. Kahit hindi yun ang gusto mo. Example, yung German, sinabi sa'yo, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pabayaan mo siyang magsalita, pabayaan mo siyang sabihin yung gusto niyang sabihin, pabayaan mo siyang i-express niya yung sarili niya. Kapag tinanong ka niya, tsaka ka palang sasagot. Kailangan kapag may sasabihin ka, kailangan magpasintabi ka sa kanya. Hindi yung bigla mo na lang aatakihin or kokontrahin yung sinabi niya. Kailangan makipag-usap ka na hinahayaan mo yung kausap mo na sabihin yung gusto niya. Kagaya kung paano mo gusto na ikaw, masabi mo rin yung gusto mo. Matuto tayong magpasalamat, matuto tayong bumati, at matuto tayong mag-reply or mag-respond dun sa ginawa sa atin. Kunyari, tinulungan tayo, tinuruan tayo, pinakita sa atin yung isang bagay na hindi natin alam. Kailangan magpasalamat tayo dun sa ginawa nila. Kailangan mag-respond tayo or mag-reply tayo. And kunyari nakasalubong mo sila, kahit na hindi mo siya gusto, hindi mo siya feel, kahit na hindi mo siya kilala, hindi pwedeng nahihiya ka. Kailangan bumati ka. Tandaan natin, wala nga tayo sa sarili nating bahay eh. So kailangan nating makisama dun sa mga tao na may-ari ng bansa na to. Yung mga naninirahan dito. Kailangan nating mag-adjust sa kanila. Hindi yung tayo na yung dayo, tayo pa yung makapal yung muka na gagawin natin yung gusto natin na wala tayong pakialam dun sa paligid natin. Hindi ganon. Bansa nila to. Kailangan mahiya tayo sa kanila. Sign of courtesy na kapag may ginawa sa atin, kapag tinulungan tayo, sign of courtesy or sign ng mabuting tao or sign ng responsableng tao na i-acknowledge natin yung ginawa sa atin. And magpasalamat tayo dun. Kasi dahil ang totoo, hindi naman nila tayo obligasyon. Hindi nila tayo responsibilidad. Pero kahit ganon, nagkukusa sila. Kasi alam nila na hindi natin alam. So, kailangan mag-respond tayo doon. Kailangan magpasalamat tayo doon sa gesture na yon, doon sa kabutihan na yon, na kusa nilang binibigay. Kahit na gaano kalaki o kaliit yung ginawa para sa atin, o yung sinabi sa atin na information o kung ano man, dapat magpasalamat tayo doon. Ipakita natin yung gratitude natin doon sa tao na yon. And kahit na hindi natin gusto yung tao, hindi natin kasundo yung tao, hindi natin ka-vibes yung tao, or nahihiya tayo sa kanya, kahit na ano pang na-experience natin dun sa German na yon, dun sa tao na yon, kailangan batiin natin sila as a sign of respect dun sa tao na yon, na Guten Morgen, Guten Tag, diba? Hindi yung dadaan-daanan mo lang sila. And kapag kinakausap tayo ng mga German, kahit na mga simple conversation lang yung mga tinatanong nila sa atin, hindi pwede na hindi tayo iimik. Hindi pwede na wala tayong respond, yung parang nakatulala lang tayo. Hindi pwedeng ganon. Kailangan mag-respond ka para maintindihan ng kausap mo kung naiintindihan mo ba yung pinag-uusapan nyo. Para malaman niya kung nakikinig ka ba. Para hindi siya napapahiya. Then, tinuturuan tayo ng mga German, hindi pwedeng wala tayong reaksyon. Kailangan sabihin natin, magtanong tayo, naintindihan ba natin o hindi? Meron ba tayong tanong? Anong problema? Kailangan umimik ka, kailangan meron kang sabihin para magets nung German, para maintindihan nung German kung naintindihan mo ba yung tinuro niya o naintindihan mo ba yung pinag-uusapan nyo o naintindihan mo ba yung sinabi niya. Kailangan nating mag-respond kasi para malaman nung kausap natin na nakikinig tayo. Para malaman ng kausap natin na naiintindihan natin sila. Yun yung mga observation ko na sa tingin ko, mga paraan para makuha natin yung tiwala ng mga German. Yung una, kailangan magsalita tayo. Ikalawa, kailangan matuto tayong sumunod. Ikatlo, kailangan matuto tayong makinig dun sa mga sinasabi nila. Ikaapat, kailangan irespeto natin sila, yung pinapaniwalaan nila, yung ugali nila, yung routine nila, yung lifestyle nila, kailangan irespeto natin yun. Kahit iba yun, dun sa nakasanayan natin. Kahit iba yun, dun sa gusto natin.
And panglima, kailangan magpasalamat tayo, bumati tayo, and mag-reply tayo or mag-respond tayo dun sa ginagawa nila. Para ma-acknowledge natin na na-appreciate natin yung ginagawa nila. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. See you dito sa Germany at sa mga nakapasa na welcome sa Germany. Tschüss!